Magandang araw! Ito nga pala yung pangalawang araw namin sa Hotel Okura sa likod ng Disney Sea. Tapos na tayo sa Disneyland, kaya naman ngayon pupunta tayo sa Disney Sea. Kung kahapon, Disney Princess ang costume ni Ai-chan, ngayon naman si Elsa daw siya. Nanghali nga kami ngayong araw, kung sa Disneyland kalahati pa lang ng field yung pila. Yun naman, nasa dulo na kami. 8:30 nga kami nakarating, 30 minutes before mag-open yung gate. At hindi nga nasunod yung plano ko sa una naming pipilahang attraction dahil napakarami nang nauna at sobrang haba na ng pila. Soaring Fantastic Flight nga dapat yung una naming pupuntahan. Dahil nga na-late kami sa pila, ganap na lang kami sa application ng rides na konti lang yung waiting time. Pagbukas mo nga ng Disney Resort application, ay dun mo makikita kung ilang minuto yung pila kada rides or attraction. Ito na rin yung magsisilbing mapa at guide mo sa buong araw. 20,000 Leagues Under the Sea nga yung unang-unang nasakyan namin. At kalapit naman ito yung napakagandang kastilyo, para ka talagang nasa ilalim ng dagat. Hindi ako sure pero ito yata yung kastilyo ni Ariel sa The Little Mermaid. Pagpasok nga namin, napawawa ko sa mga nakita ko. Dito nga sa loob ay merong playground at ilang rides na pwedeng-pwede rin sa maliliit na bata. Halos wala pang ang pila pagdating namin, kaya naman nasakyan at nasulit lahat ni Ai-chan. Napansin ko nga na mas maraming bata sa Disneyland compare dito sa Disney Sea. Mas marami nga kasi yung mga pang-adult at thrilling rides dito. Kung may kasama nga kayong bata at gusto nyong masubukan lahat, meron nga silang height limit sa ibang attractions kagaya na lang ng Indiana Jones at Journey to the Center of the Earth. 117 cm pataas yung mga pwedeng makasakay sa mga rides na nabanggit ko. Pero huwag kayong mag-alala dahil 3 or 4 na rides lang naman yung nagre-require ng ganong height limit. Ay enjoy pa rin ng mga bata ang Disney Sea dahil marami pang pagpipilian. Ito na nga yung Tower of Terror na sinasabi. Pero bago kami sumakay, naglaro muna si Aina sa fountain. Isa nga pala to sa mga Disney Premier Access na pinurchase ko. Kaya naman dire-diretso lang kami at hindi na pumila. At sasabihin ko na nga sa inyo na isa to sa mga rides na makalaglag puso. Overacting na nga ako kasi feeling ko humiwala yung kaluluwa ko dito. Pero parang wala nga lang sa magtatay at go pa rin sila sa susunod na attraction. Di na nga lang at medyo mild lang tong sumunod na sinakyan namin. Makakahinga pa ako ng konti. Si Hapon naman hindi niya bet yung mga rides na paikot-ikot. Kaya every time na magro-rotate yung sinasakyan namin, tuwang-tuwa si Ai-chan at lulang-lula naman si Hapon. Pero basta para sa anak niya, game na game yan. Siya nga pala kung kukuha ka ng Disney Primer Access at 40th Anniversary Priority Pass, ay kailangan mo ngang mamili ng oras. Iisipin mo rin kung paano nyo i-adjust yung schedule nyo para masakyan nyo pa yung ibang mga rides. Andito na kami sa isa pang blockbuster na attraction, ang Indiana Jones Adventure. Isa to sa pinakamahabang pila dito sa Disney Sea. Pagkakita ko pa nga lang sa haba ng pila sa labas, hindi na ako nagdalawang isip na mag-avail ng Disney Primer Access. At pagpasok namin, hindi ako nagkamali. Triple yung dami ng tao dito sa loob. Kung wala siguro kaming kasamang bata, okay lang naman na pumila kami ng 2 oras o mahigit. Nag-alala nga ako para kay Ai-chan dahil wala akong masyadong nakitang bata na nakapila dito. Kaya naman naisip ko kaagad, siguradong makapigil hininga na experience na naman to. Napakatapang talaga ni Ai-chan, wala man lang kaba na nararamdaman. At kahit nga takot na takot ako sa rides na to, isa to sa mga gusto ko i-recommend sa inyo. At para nga sa akin, ito yung 4 na attractions na wag niyong palalampasin. Hindi man kami nakapasok sa Toy Story dahil hindi siya available ng araw na to, isinama ko na rin siya sa listahan dahil nangunguna rin to sa may mga pinakamagandang review. Napagod na nga si Elsa sa costume niya, kaya naman nagyaya siya magpalit ng mas komportabling damit at hindi nga rin namin in-expect na ganito na pala kainit. Binilhan na lang namin siya ng t-shirt at sombrero dito sa loob. Buti na lang may dala akong extra leggings niya. Habang nag-aantay nga kami sa susunod na schedule na aming sasakyan, ay pinipilahan namin yung iba na pwede naming masubukan. Dito sa Journey to the Center of the Earth, kailangan mo rin talaga ng marami-raming lakas ng loob. Pero wag kang mag-alala, nasubukan nga ni Ai-chan. Kayo pa ba? Pagkatapos nga namin ay nag-aya mo na akong umupo at magpahinga dahil hindi agad ako nakaget over sa attraction na to. At matutulala ka na lang talaga. Ito na nga yung isa sa pinagmamalaking show ng Disney Sea, ang Sky Full of Colors. Hindi nga namin napansin yung oras, kaya naman hindi rin kami nakakuha ng magandang pwesto sa malapitan. Sayang nga, pero at least nasa mataas na lugar kami at kitang-kita namin yung mga nangyayari. Ang galing-galing nga nila, habang pinapanood ko nga to, humahanga pa rin ako. Tinapos nga namin yung palabas hanggang sa dulo dahil bukas, back to normal na at kailangan na naming bumalik sa Fukuoka. 8:30 nga pala yung start ng fireworks at pagkatapos ay may time ka pa para bumili ng pasalubong at souvenirs. Yun nga lang, marami ng tao ng ganitong oras. Kaya naman kung kaya, hapon pa lang mamili na kayo. Kaya naman hanggang dito na nga lang. Maraming salamat sa panonood. Matane!